Pag-aaralan natin this morning is about commitment and it's about upgrading ang commitment natin. Madalas na very familiar tayo sa salitang upgrade dahil lalo mahilig sa cellphone. Gusto niya ay pataas ang pataas ang speed, ang capacity. Kaya nag-a-upgrade sa mga ITs dito, sa mga computer enthusiasts. Ayaw natin mabagal ang computer natin. Gusto natin ina-upgrade. But there's something sa buhay natin na dapat i-prioritize natin. And that is upgrading. At sa umagang to, yun ang paksa natin. It's about upgrading ang ating commitment. Reading from Genesis 22 verse 1 and verse 2. Now all these things, God tested the faith and commitment. Mapapansin natin, no? Hindi lang faith ang tinest dito, but also ang commitment. And very important na itong dalawang to ay dapat magkasama. Huwag mo ibe-break yan o paghihiwalayin. And Abraham and said to him, Abraham, and he answered, Here I am. God said, Take now your son, your only son, whom you love. When it comes to commitment, alam nyo, hindi hihingi sa inyo ang Diyos na madali. Siguro naririnig nyo yung phrase na there's no free lunch. Naririnig nyo ba yon? Sabihin, you have to work for it. Kung gusto mo may magpapakain sa'yo, trabahuhin mo. Earn it. Kaya yun, gusto mo ay parating lang merong magpapakain sa'yo. You have to earn it. You have to work hard for it. Ganon din sa company. Yung sa rinig natin kay Ezra, bago siya nakarating doon, and I believe, tataas pa yan, pero may pinaghirapan. Alala ko yung nag-aaral siya, kinausap ko siya, hindi ka na namin, even mga children, hindi namin kayang pag-aralin. Dahil, depende yun sa blessing ni Lord sa amin. And during those time, talagang maraming pagkakataon sa isang araw ay hindi kami nakakatatlong kain, isang beses lang, lugaw, ganon. Kaya, mga anak ko, nasanay sila sa fasting, kaya nila mag-fasting ng 5 araw. Tama na rin pagtitipid na. And bago tumaas ang position niya,
Parang din siya yung mga iba dyan, namimigay ng mga leaflets sa labas ng tindahan. So there's no freelance. Gusto mo gumanda buhay mo, trabahuhin mo. Ganun din kay Abraham. Hindi naman siya agad-agad naging father of faith natin. Not until his trust, his faith, his commitment were tested. And inyong mapapansin, no, ang unang test sa obedience ni Abraham ay, umalis ka dyan, hiwalayan mo sila. Pero hindi tumigil doon. Hindi tumigil doon. Next step, next test ay mas mahirap. Hindi na iba sa pag-aaral. And bakit tayo, pagdating sa spiritual, parang ang hirap natin mag-connect. Eh simula grade 1 pa lamang, alam na natin yan, bawat grading meron test, di ba? And bawat grading ay pahirap ng pahirap ang test. So ganun din sa spiritual. At lalo those who wants greater things from God. Alam nyo, kung inyong iisipin, siguro naalala ninyo yung merong persistent na babae na humihingi ng tulong kay Lord. Ang sabi ni Jesus Christ, no, ay siya'y naparito para lamang sa mga tupa ng Diyos. Pero anong sabi ng babae? Kahit mumo na lamang. So ang iba, at maraming ganyan sa church, kala nila yung mumo, yun ang pinaka-blessing. There's more than that. Wag ka maging masaya sa mumo. But tandaan mo, yung greater blessings are reserved para dun sa committed talaga. Eh, if you want something bigger, yung nasa iyo yan, wala pa yan eh. Ang ganda ng plano ng Diyos sa atin. Yun lang nga, ang problema, nagdadagdag ng test si Lord, bumibigay ka, nag-drop out ka na, nagka-cutting classes ka na, at nangongopya ka na lamang. Hindi ganon. So pagdating dito kay Abraham, ganon, nangyari. And since siya ang father ng faith natin, same thing will happen to us. Ang unang test ay umalis ka dyan. Pasado, sumunod siya. Second test, ibigay mo yung anak. At hindi basta anak, yung pinakamamahal mong. Ang bigat na nun. At maraming bumibigay na dyan. Kaya ang daming tumatalikod. Daming bumibitaw sa ministry. Ang daming nang iiwan ng church nila. Why? Mabigat na eh. Sayang. Mari yun na yung final test eh. Kulang ang katabi mo. Baka final test mo na yan. Final test mo na yan. Huwag kang magka-cutting classes. Huwag kang mag-over the backward. Tackle mo yan. So your only son, whom you love, Isaac, and go to the region of Moriah and offer there a burnt offering on one of the mountains of which I shall tell you. So ang bigat din, no? May hinihiling na, mabigat na yung utos, pero yung place na pupuntahan, dito sa harap ng bahay niya, paakyatin pa ng bundok. Ano nga, Lord, mambihira naman. Papatayin ko na yung anak ko eh. Paakyatin mo pa kami ng bundok. Baka pwede na dito sa sala. Baka pwede na dito sa kusina. Tandaan mo, greatest things are reserved sa mga taong committed. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang pangmumo. Alam niyo yung mumo, yung nalalaglag lang. Marami sa inyo, masaya na kayo. Ang nare-receive nyo, mga laglag lang yan. Manalangin tayong lahat. Father, Lord, I pray na maintindihan na mabuti ang bawat mensahe, bawat talata na aming babasahin. And I pray, Lord God, ang intellect nila ay matcha-challenge, ang emotions nila ay matcha-challenge, and that they would respond properly and urgently sa kanilang maririnig this morning. I pray, Lord, meron pong gagraduate sa mababang faith at aangat po sila. I pray, Lord God, meron mga commitment na ma-upgrade and they won't turn their back sa mga challenges. And I pray, Lord, maging mouthpiece mo lamang ako para ma-inspire ang bawat isa to soar higher because
greatest things are reserved sa mga taong gustong mag-soar higher. Lord, salamat. Let there be miracle. Let there be forgiveness about sala. Let there be wonderful things mag-flow sa bautis sa amin. Lord, salamat. Satisfy us with your presence, with your goodness, with your favor. In Jesus' name, lahat magsabing amen. Pwede na kayo bumaba. Bumaba. Umupo pala. Baka nga bumaba kayo. Alam nyo, you cannot build a life. Wag mo itayo. Kasi di ba nabasa natin sa Psalms na except God builds, ang sino man nagbi-build ay hindi magsasucceed maliban ang Diyos ang mag-build. So, if you want to go deeper sa inyong relationship kay Lord at commitment, malabong lumalim ka kay Lord, malabong lumalim ang commitment mo at ma-upgrade kung hindi mag-grow ang faith. Kasi connected yan. Kaya kita mo sa unang talata na basa natin, anong tinest dyan? Faith, then commitment. So they are interconnected. Parang ganito, no, sa mag-asawa. Siguro sa mga may asawa ngayon, sa pasimula, marami kang katanungan, siya na ba talaga? Siya na ba talaga? So perhaps, nagbigay ka mga test. Then, handa mo na siyang tanggapin. Why? Because na-build na yung tiwala mo. Ang pananampalataya mo. Naniniwala ka na sa Kanya. Kaya you want to go deeper. And as you go deeper, it doesn't matter kung anong mga struggles na pinagdadaanan nyo. Kahirap at ginhawa, magkasama kayo kasi may faith na kayo sa isa and may commitment na. Ganun sa ating pang Diyos. Kinakailangan, totoong naniniwala ka sa Kanya. Totoong nagtitiwala ka sa Kanya. At kung dumating ka sa ganung klaseng level, only then, mag-start, mag-build at mag-desire ka na ma-upgrade yung commitment mo sa Kanya. And ikaw na magsasabi, Lord, I want to go deeper. Diba? I want to know you more. Kasi, ano ka na kumbaga, masaya ka na Lord, ayokong ganito lang tayo. Kaya diba sa mga relasyon, magsasabi kayo, ayokong ganito lang tayo, BF lang, girlfriend. Gusto ko magpakasal na kayo. Tayo. So, ganun din ang sa ating pang Diyos. Lord, hindi ako kontento ganito lang. Gusto ko mag-walk kasama ka. Gusto ko mag-move forward kasama ka. I want to know you more. Kaya sa ating lahat, kung nagpasya ka na lumalim ka sa relasyon mo sa Diyos at sa iyong commitment, importante mag-grow ang tiwala mo sa Kanya. And para mag-grow ang tiwala mo sa Kanya, of course, dapat alam mo, ano ba ang sinasabi niya? Ano ba ang Kanyang salita? Kaya nag-observe ako mukhang ilan na lang yata yung nagdadala ng Bible. Ilan na lang nagpupukas ang application. You will never know God without reading your Bible. And to grow in faith means getting through many testing in life. Susubukan yan. Hindi pwede sabihin mo naniniwala ka, susubukan yan. There are times, kapatid, ipapadaan sa'yo, kagipitan, kawalan ng pera, talagang to the point, mangungutang ka lang, itataya mo ATM mo, bibigay mo bahay mo. No? Dadalhin kayo ni Lord sa ganon. Even sa karamdaman. Kasi hindi mo masasabi na subok ka sa faith not until dadaan ka dyan. Even sa relationship. Sa relationship, samahan sa pamilya, samahan sa church, ganon magkakasubukan. Hanggang saan mo kayang maniwala at sumunod. Hanggang saan kang kaya magmahal sa asawa mo. Kaya marami nagkakasulian Dahil duman sa gutom, ayoko na, hindi mo pala ako kayang pakainin. Balik ka na sa nanay mo. Ganon din sa ating relationship with God. Ang faith mo, para mag-grow, it will be tested. Kaya ang Biblia nagturo sa atin hanggang sa punto ng kamatayan. Dito sa church, grabe mga testing dinaanan ng mga leaders dito at yung lingkod.
Gutom. At hindi paminsan-minsan gutom. Maraming gutom. Maraming petisyon, maraming paninira, maraming pag-iiwan. Left the group, left the group, left the group. But those who have survived, those who stay connected with God, umaangat ang faith nila. Nagmamature. Kasi pag umaangat ang faith mo, nagmamature ka na. Kaya hindi ka nayayanig. Para kang unggoy na akapit sa kawain, kahit malakas ang hangin, hindi ka bibitaw. Sasabay ka lang. Nakita mo yung katabi mo, parang mukhang unggoy na, di ba? So going back sa character na ating pinag-aaralan, ang commitment ni Abraham sa mga command ng Diyos at sa kanyang covenant, no, ay talagang it was tested to the maximum. Siguro nabasa niyo ang balita patungkol sa sino'y nagtugol sa atin? Sino nagtugol? Carlos Yulo. Kaya maraming tumatumbling. So ang sabi niya, ang sikreto ba? Ang sikreto daw ng kanyang energy, kaya gumaling siya ay unlimited rice. Kaya mga mahilig mag-only rice dito, magkakaroon ka ring gold medal. So, si Abraham ganon, kapatid. Kaya siya ay naging father of faith natin. Ang faith niya, ang kanyang commitment sa utos ni Lord at sa covenant, no, that God made with him, hindi yung simpleng test lang, mabigat na test. Alala ko yung time na, and I believe talagang na-dead si Tripina noon. Na-test ang faith namin noon. Talagang nangitim siya noon. Kulay talong. At hindi lang 1 minuto, 2 minuto. Siguro umabot naman 5 o 10 minutes. Alam niyo kung anong ginawa ko? Tinaas ko lang siya. Trusting God. Nung tinaas ko siya, biglang yung itim, nakita lang kayong namatay, biglang ganta na. As kulay itim, yung halos kamamatay lang, biglang mangingitim, yung katawan, blag. Kaya kay Trepina, tinaas ko siya, Lord, ibigay ko na sa iyo. Biglang naging pink uli. Unti-unti mula paang hanggang pataas. Yung kulay patay, itim, biglang naging pink. And the rest is history. Kaya tayo nakarating sa ganito. Grabe. To the max ang itetest sa iyo, Lord. Pero yan ay naka-reserve lamang sa mga may special purpose sa buhay. Sa mga handang mag-walk with God. Hindi ito para sa mga tiga-upo lang sa church. Hindi ito sa mga nakikinig lamang. Dahil ang great blessing, yung max na favor ni Lord ay naka-reserve lamang sa mga tao na handang mag-walk with God. Kaya kita niyo ang Bible nagsabi, many were called but few are chosen. Dahil few lamang ang handang isugal ang buhay. Lord, kahit anong mangyari, naniniwala ako sa iyo, I will walk with you. So, hindi naman ibig sabihin, automatically disqualified ka. Nasa iyo naman yan eh. Kung handa ka, kapatid, lumakad with God at umangat ang level mo sa buhay, then ang commitment mo dapat ma-upgrade. At itetest ka ni Lord. Ngayon, kung hindi ka para dyan, ang mumu ka lamang. Sinong gusto ng mumu? Taas ang kamay. Sinong gusto ng greatest favor from God? Taas ang kamay. Then, mag-commit ka. Can we say amen? So, anong ibig sabihin ng commitment? Or to commit to something. Unang-una, sa Hebrew word, ang Hebrew word ng commit ay galal. Nandiyan ba yan? Okay. It means to roll off onto, roll oneself away, roll down, roll together, to throw oneself after.
Siguro nakakain na kayo ng ano ba yung hotdog na binalot sa arena? Yun ang ibig sabihin ng babalutin mo. Ang tawag doon? Ayun. I-roll mo sa arena, tatakpan. So yun ang ibig sabihin ng commit. Magpapatakip ka sa mga salita ng Diyos. To roll over, magpagulong ka. Okay, gets na ninyo? Sa salitang Greek naman, it means paratitemi. Paratitami. Meaning to place beside or near or set before. To place down for oneself or for one's self with anyone. To entrust or commit to one's charge. So, ibibigay mo ang life mo, ang heart mo, ang time mo to someone. It is an obligation of pledge or promise of oneself or one's intention to pledge to the keeping of an idea, belief, or responsibility. So that's another meaning of commitment. So halimbawa, meron kayo na pinag-usapan, merong idea, may belief, may pinagkasunduan. So ang ibig sabihin commitment, hanggang hindi nangyayari, stay connected kayo, magkakasama. Walang iwanan, tatapusin natin. Total, tama itong pinaniniwalaan natin. Tama itong program natin. Tama itong ideas natin. So yun ang ibig sabihin ng commitment. Another meaning of commitment is a state of being involved or engaged. The act of entrusting or giving of oneself over to the church of another. So yung another meaning commitment. Kumbaga, may leader ka at sinabi, itong gagawin natin, o sa school, itong gagawin natin, itong program natin, dapat matapos. So yung time, yung effort, yung giftedness mo, talent, ibibigay mo, committed ka hanggang sa matapos. At sa dictionary naman, ang meaning ng commitment is an agreement or pledge to do something in the future. Commitment backs up this desire of your heart. It is that willingness to stick with the process. Lahat magsabing stick. The process. Parang gano'n, gusto mong magka-college, then stick sa process. Mula grade 1 hanggang grade 6, then grade 7, grade 8, stick sa process hanggang makatapos ng college. Hindi yun. Pagka mahirap na, ayoko na, tigil ng pag-aaral. Ganun din sa mag-asawa. Stick sa process, sa married life. Sa hirap at ginhawa, magkasama. Stick sa process to build up a family. Hindi isa lang naghihirap. Lahat magkakatulungan. Even yung child. Hindi yung parent lamang ang maghihirap. Magkasama yan. Commitment backs up the desire of your heart. It is that willingness to stick with the process of spiritual growth when your desire for it gets challenged. At sa ating spiritual life, it will be challenged. Relationship mo sa cell leader mo, relationship mo sa satellite leader mo, sa pastor mo, it will be challenged. Lahat ng uli ng relasyon, merong testing yan. Tama po ba? Pero handa ka ba mag-stick it out? Hindi ka lang napagbigyan, hindi ka lang nakamayan, hindi ka lang nagbate, ayawan na. Medyo napagalitan ka lang, ayawan na. Hindi ganun ang commitment. Can we say amen? At is inevitably will. Commitment is that tenacity. Anong ibig sabihin sa tenacity? Parang on fire, may gana parati. Persistency, determination of spirit that supports your soul's desire and sees you through to your goal. So how does God upgrade yung commitment? Pagdating kay Abraham, number 1, mayroon tinatawag na call for separation. Parang ganito, no? Para maintindihan nyo. Reading from Genesis 12:1, the Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. Hebrews 11:8, Abraham had faith and obeyed God. He was told to go to the land that God had said would be his, and he left for a country he had never seen. So parang ganito. Halimbawa, si kapatid na Marby. Salamat, Peng. Si Marby. Anong grade mo na, Sister Marby?
12. So pag sinabi na, fourth year na yun, no? Fourth year, 12. Second year college na yun. Ano ba yun? Okay. So nagpasya si Marvy na gusto niya talaga mag-excel sa school. Mag-excel sa kanyang pag-aaral. At alam niyo sa school, halo-halo dyan. Meron yung pasaway, meron dyan papogi lang, pa-cute, meron dyan pasok baon lamang, meron dyan halo-halo na, tama po ba? Meron dyan tamad, meron dyan cutting classes, mag-aya, meron dyan kapatid sa high school, magtotumaan na, at inuman na lang tayo. Now, kung desire ni Marvy talaga makagraduate, sasamahan niya ba yung mga bulak-bulero? Sasama ba siya sa mga mahilig mag-cutting classes? Sasama ba siya sa mga tao walang ginawa kundi commending lang commending, lumandi, magpa-cute, dapat kung talagang gusto niya makatapos at dahil gusto niya makatulong sa parent niya, anong gagawin niya? Di ba hihiwalay? Di ba dapat iiwas? Tama o mali? Pagbalagay natin si James, sa ibang nakakalam ng buhay ni James, gusto niya na magbagong buhay dahil nakikita niya maganda asawa niya, mga anak niya, nalilibang siya sa mga anak niya. Then, nandun yung barkada niya, patoma-toma lang, ganun pa rin ginagawa, hihiwalay ba siya o sasamahan niya pa rin barkada niya? Di ba dapat hihiwalay? Tama po ba? Nasusundan niyo ako? So siguro hindi mahirap intindihin to. Pero magandang plano ang Diyos kay Abraham. At si Abraham, paninimulaan niya yung mga anak na mayroong pananampalataya. So hindi magagawa ng Diyos kay Abraham yung plano niya. At hindi ma-enjoy ni Abraham yung plano ng Diyos kung mananatili siya sa same crowd. Kaya sabi ko kanina, kakwentuhan kami ni Kahulyo, sa inyo, lahat dito, importante, pagka gusto mo talaga makaangat ka sa relationship mo kay Lord, marating mo yung full potential mo, dapat magbago ka ng barkada. Alala mo kanina, Brother Julio? Dapat magkakatulungan tayo na mabago yung grupo ng sinasamahan mo. Kung noon ang barkada mo, yung mga lasinggero dyan, mga sabungero dyan, mga nagkakating classes, mga nginom, tumador, dapat ang magiging barkada mo ngayon ay sino? Mga churchgoer. Tama po ba? Kasi kung di mo babaguhin yun, same pa rin. Kahit anong ganda ng tinuturo rito sa bahay mo, bahay ng mananampalataya, pero paglabas mo sa house of faith, ay yung pa rin ang grupo na kasama mo, masasayang mo yung pag-aaralan mo rito sa loob? Di ba masasayang lang? Kasi paglabas mo, same crowd pa rin. Mga tamad, walang pagkusa, mga rebelde sa magulang, hindi nag-aaral. Yung pa rin ang barkada mo. Toma doon, toma dito, singot doon, singot dito. So, di ba bago ba sa'yo? At nakita lang Diyos yon. Nung sinabi niya kay Abraham, come out from among them. At mahirap na desisyon dahil mga pamilya niya yun eh. Kaya nakita ni Lord, hindi magaganap ang plan niya not until magkaroon ng pagbe-break ng dating kasama. Kaya sa mga bago rito at even sa luma, kung gusto mo magganap ng Diyos ang wonderful plan sa iyo, start thinking about choosing right friends. And your right friends ay nandito sa loob ng church. Dapat ang maging barkada mo, tiga-church. Kasi kung hindi, hahawa ang kanila. Tama po ba? At ikaw, gusto mo magbagong buhay? Gusto mo ba bumalik uli sa dati? So yun ang nangyari kay Abraham. Number 2. So number 1, I call of separation. Number 2, to trust God for the promise that seeing the fulfillment for 25 years. Hindi po biro yung crucible na pinagdaanan ni Abraham. And yung detours na dinaanan niya.
Kasi nangako ang Diyos, bibigyan kita ng sariling anak, pero hindi ka agad dumating bukas yun, or even 9 months. Unang-una parang imposible dahil matanda na sila. So pagdating sa commitment, pinag-uusapan dito, handa ka ba maghintay ng matagal? Kasi marami sa atin, nagsisimba na ako, bukas maganda na buhay ko. Nakapagsimba na ako, maganda na trabaho ko bukas. Hindi ganun. Swerte na kung ganun, pero hindi always ganun. Merong waiting time. Ikaw ba, nag-asawa ka, nagsiping kayo ngayon, bukas may baby ka agad kayo? At sa paghihintay ng baby, lalo merong mga babae rito, minsan hirap maglihi, hirap magdalang tao. Minsan 9 months lang, mga anak, nagsusuka pa, nahihilo para. Meron mga gano'n, masela magbuntis. May pain pa at panganak yan, lalo pagka normal, may pain yan. So, handa ka ba maghintay na merong kasamang pain? Yan ang commitment. Bago dumating yung pagbabalik ni Lord, hindi all is well. Yung nag-appreciate ng rosas, tas ang kamay, wala, ayon. Pero may tinik ang rosas, tama po ba? Ganun din ang life natin dito. Sometimes good, sometimes not. Sometimes maraming mucho. There are times tutunganga kayo sa isa't isa. Hindi parating all right. Walang gumagaling sa parating all right. Gumagaling tayo pagka may mga struggles. Doon tumitibay yung faith natin. Doon tayo lumalalang sa prayers natin. So pagkat pinag-uusapan yung commitment, handa ka ba maghintay? At hindi basta-basta hintay? May testing. Ganon din sa pag-aaral, ba't ang hirap natin maintindihan? Sa pag-aaral, hindi mo agad nag-graduate ka. May pagsusunog ng kilay, may pagpipigil, mayroong pag-iwas, may pagtanggi, ayoko sumama sa inyo, bahala na kayo kung mukha akong KJ. Pero, naawa ko sa tatay ko, naawa ko sa nanay ko, ayokong parating ganun na lang sila. Kaya mag-aaral ako mabuti. Di bali, hindi ko ma-experience ang pagkakaroon ng jowa. Di bali, basta makatapos ako at makapagtrabaho ng maayos, kung the best, magkaroon sariling negosyo. At ako magiging boss. So may pagpapasya, may commitment, at merong handang maghintay na merong pagtitiis. Lahat ba nakakaintindi? Lahat magsabing amen. Pangatlo, kapatid, no? Yung way, God's way of upgrading yung commitment ni Abraham. The command that he offers up Isaac, the promised son. Oh, anong una? Separation. Diba? Pangalawa, pinaghintay si Abraham bago magkaroon ng sariling anak for 25 years. Kami rin naman. 1994, lipat kami rito sa Malaria. Gutom. Yan, sila mga arayon dito. Nasubaybayan nila buhay namin. Mga Constantino rito. Mga Duguna. Yan, si Duguna, sila Claire. Ang lilit pa niya, kapitbahay namin. I think, naaalala pa nila buhay namin. Hindi naman agad-agad gumanda buhay namin eh. 30 years na ako sa ministry. Sa biyaya ni Lord. Hindi yung biglang maayos ang buhay. Sa Ezra, bago dumating sila sa ganung kalagayan, grabing pinagdaanan si Hosea. Ang medyo hindi lang masyado nakaranas dito, si Tryphena. Kaya dapat lalo siya maging faithful kay Lord. Ngayon, nakikita niyo magandang buhay ni Hosea, ni Ezra, pero may pinagdaanan yan, may istoryang sad, maraming sad story yan. Kaya tayo, kung mayroong umuunlad na tao, huwag tayo mayaman lang yan. No, bago dumating sila sa ganun, grabe, daming gutom, daming hirap. At kung willing ka dyan, na pagdaanan mo yan, na walang complaints, may mararating ka. So anong testing? At paano upgrade ni Lord ang commitment ni Abraham?
hiwalay ka. Lumayo ka dyan, iwas. Sabi mo katabi mo, iwas. Sino nakakaalam ng Psalms 1? Sino nakakaalam ng chapter 1 Psalms? Huwag kang uupo sa inupo ng makasalanan. Huwag kang lalakad sa daan ng makasalanan. Iwas. Gusto natin gumanda buhay natin. Gusto natin umayos buhay na anak natin, pero hindi ka naman humihiwalay sa barkada na bad influence. Walang mangyayari sa'yo. Pangalawa, anong pangalawa? Challenge para ma-upgrade commitment ni Abraham. Handa ka ba maghintay na may kasamang pain? Ayan, mga anak na si Kay. Anong nararamdaman mo, Kay? 9 months. Ilan months na yan? 7. Mahirap ba? Hirap. Pero ilang years kayo walang baby? 2 years. Sila Ezra, halos kulang 4 years. Handa ka ba maghintay na may kasamang testing, hirap? Yan ang problema lang iba eh. Gusto nila something ay maghintay. Gusto nila magandang buhay pero ayaw magtiis. At pangatlo, grabe yung testing ni Abraham. Pataas ang pataas, pahirap ng pahirap. Okay, pasado ka sa number 1, humiwalay ka. Pasado ka sa number 2, naghintay ka. Okay, Abraham, final test mo na to. At ibibigay ko na lahat ng pangako sa'yo. Ha? Ganun ba, Lord? Uy, grabe! Lapit na! Ibigay mo anak mo. Patayin mo. Anong sabi ko sa inyo kanina? There's no free lunch. You want something? Paghirapan mo yan. Pakita mo, deserving ka. Tama po ba? Pakita mo, deserving ka. Kaya sinabi ni Pablo kay Timothy, study to show yourself approved unto God. A workman who does not need to be ashamed of. Parang ganito, umangat buhay mo, wala kang ikahiya, walang apology. Dahil masabi mo, pinaghirapan ko to. Pinaghirapan ko ito. Ganon din kapatid, pagka dumating yung time mo na, wala mapagsabi, wala nakuha mo lang dahil sa ganito. No. Alam nyo yung pinagdaanan ko. Kaya hindi ko rin sasayangin ito. Kaya mga wises sa mga tao sa mga churches, yung mga pinagdaanan, tapos umangat ang buhay. Hindi yan mga waldas. Kasi alam nila yung hirap bago na naabot yung ganong klaseng level ng buhay. Can we say amen? Yung mga waldas, hindi magaling na manager yan. Hindi sila magaling na steward. This test illustrates God's measure in dealing with a chosen man to accomplish the great purpose sa mission. Ang tanong ko sa inyo, nag-fit ba si Abraham dun sa measurement ni Lord? Was Abraham's love for God greater than his love for others, even his son? Pinakita ni Abraham, handa niya iwan ang pamilya niya. Sabi yun, hindi na biro yun. For the sake of his love for God. Next, tinest uli ni Lord. Naalala niyo yung pinalikan ng Panginoon Diyos yung mga disciple, in particular si Peter. Ilang beses tinanong ni Lord si Peter, mahal mo ba ako? Ilang beses? 3. Grabe yun, no? Grabe siguro mga kurot sa puso. So parang ganun din kay Abraham eh. Abraham, love mo ba ako? Opo, Lord, umalis ka dyan. Abraham, love mo ba ako? Opo, sige, maghintay ka 25 years. O Abraham, love mo ba ako? Opo, sige, bigay mo anak ko. Anak mo. Hello? Tingin mo, yung katabi mo, ilang test na yan? Kung pangatlo na, baka yan na. Baka yan na yan. Then, not only that, was his love for God higher than his love for his child? Kasi pinakadaan yung Abraham eh. Mas love niya si Lord kaysa yung pamilya niya. This time, was his love for God greater
than his love for his son. For all those testing, pinakita ni Abraham na he's willing to upgrade his commitment sa ating Diyos. Why? Kasi he feared God. And because he feared God, he obeyed God. Ganun lang naman eh. Ang obedient ay yung mga taong may takot sa Diyos. Tama po ba? Sa Genesis 22 verse 12, nung nasa testing na si Abraham, sa taasan ng Moriah, at sasaksakin niya na. Alam mo, no? Try nyo lang i-imagine. Doon na yung kahoy, may apoy na, nagawa ng altar. Wala siyang kasama, tandaan nyo. Wala siyang servant na kasama. Siya mismo. Grabe, no? Ano kaya yung background music nun? On the via, ano kayong background? Pero kung ikaw yung director ng movie na yon, magaling dyan si Jomel, magaling dyan yung mga anak nila Asinas, magagaling sa ganyan yan. Ano kayong background music na pinili ron? Tinali niya si Isaac. May apoy na, kapatid. Tapos kinuha na ni Abraham panaksak. Sasaksakin na. Grabe yung obedience niya kay Lord. Grabe yung willingness niya mag-commit. And suddenly, verse 12, ang sabi niya, don't hurt the boy. Parang, hindi ko lang alam, no? Pero sa Book of Hebrew, sabi kasi doon, alam kasi ni Abraham na kung mamatay si Isaac, bubuhayin uli ng Diyos. So yun ang faith niya, bubuhayin. Alam niya mamamatay sa pamamagitan ng kanyang kamay. Yun ang mabigat eh. At alam niya, bubuhayin ng Diyos. Hindi niya alam na pipigilan siya. Grabe mag-surprise si Lord eh. Grabe mag-surprise. At iba, hindi nyo nare-receive yung surprises ni Lord kasi you are not willing to upgrade your commitment. Kaya walang surprises ka natatanggap. Kaya Abraham alam niya, bubuhayin. Pero the best, ayaw ni Lord, madungisan ang kamay ni Abraham. Not only that, pinagbabawal ng Diyos na i-offer ang mga bata. And sabi niya, don't hurt the boy or harm him. In any way, the angel said, now I know. Meaning to say, God is telling us, meron siyang gustong alamin sa atin kung totoo ka bang Kristiyano. Kung totoo ka ba na pwedeng pagkatiwalaan ng heavenly things in favor ni Lord. Now I know that you truly obey God because you were willing, not magsabing willing to offer Him your only sons. Sa Amplified Bible Version, ganitong pagkasabi dyan, the Lord said, do not reach out with a knife in your hand against the boy and do nothing to harm him. Alam nyo, pagka alam mo, naintindihan mo ang mind ni Lord, wala kang takot na susunod eh. Importante. Ito yung ginagawa natin pagbabasa ng Bible. And I hope dun sa nakakabasa ng post ko, sabayan nyo kami. Ibigay mo thoughts mo, yung take away mo. Let's learn from each other. Huwag ka lang magbasa ng Bible. And another thing, masigurado kami nagbabasa ka talaga. At iniintindi mo. Kasi for your benefit yan eh. Same thing, same time, ini-strengthen natin ang bawat isa. Tama po ba? Kasi maring yung pagkaunawa mo, hindi yung pagkaunawa namin. Kaya, pag sama-samahin mo yan, marami tayong natututunan. Can you say amen? Kaya na-appreciate ko yung mga take away na. For now, I know that you fear God with reverence and profound respect. Kaya yung mga taong committed kay Lord, ibang uri ng respeto binibigay nila sa Diyos. Since you have not withheld from me your son, your only son, of the promise.
Alam nyo, ito nabasa natin ang Leviticus 12 verse 5. Kinokondemn ng Diyos ang pagsasakripisyo ng mga bata. It is a sin. Kasalanan yan. Kaya pipigilan talaga siya. Gusto lang makita ni Lord kung obedient si Abraham. So after the test of obedience kay Abraham, alam niyo kung ano nangyari? Ito exciting din eh. Pag nakita ni Lord na obedient ka, may i-reveal ang Diyos sa iyo. At alam niyo kung anong reveal ng Diyos kay Abraham? Nakilala niya na ang Diyos ay Jehovah Jireh pala. Yung iba hindi umaangat ang buhay eh. Yung iba, ang lungkot no, Kristiyano ka man din, dumami na anak mo, pero hindi makita na mayroong Diyos ka sa buhay mo. Kasi hindi tayo natuto maging obedient eh. Hindi tayo natutong ibigay kay Lord yung hinihingi niya sa atin. Ang ganda sinabi ni Esther kanina, 10% lang hinihingi sa'yo. Bakit mo pa ipagkakait? Hello? So after pinakita ni Abraham na obedient siya, doon reveal kay Abraham, hey Abraham, alam mo ba? Hindi lang ako tagapagligtas mo. Hindi lang ako tagapagligtas ng anak mo. Ipakikilala ko sa iyo kung ano pa ang meron sa akin. Ako ang Jehovah Jireh. Alam niyo ba ibig sabihin Jehovah Jireh? Ano? No, hindi kompleto yon. The Lord see and the Lord provided. Pag nakita ni Lord na obedient ka, doon magiging Jehovah Jireh sa iyo. Ano ibig sabihin Jehovah Jireh? The Lord see. And ano? And He supplies all our needs. Palakpakan natin ating Panginoon. Pero hindi na-reveal kay Abraham yan, not until pinakita ni Abraham, willing siya mag-commit. Verse 14 hanggang verse 17, so Abraham named the place, the Lord will provide. Sa ibang version, Jehovah Jireh. And it is said to this day on the mountain of the Lord, it will be seen and provided. Yan ang ibig sabihin ng Jehovah Jireh. Seen and provided. Hindi yon provided lamang. Kung kompletong meaning Jehovah Jireh, seen, nakita yung obedience mo, Brother James, then the Lord will provide. Verse 16, and said, by myself on the basis of who I am, not on the basis kanino man, o sino man, but on the basis kung sino ang Diyos, yun ang dapat na pinauunawa sa atin. Magkapatid, mangako na lahat ng tao sa iyo, huwag mong asahan yan. Kapitan mo yung totoong nangako na kayang gawin. God can do everything on the basis kung sino siya. He is the awesome God. Everlasting Father, the Prince of Peace, the Almighty God. On the basis of Him. Malalim ang ibig sabihin niyan, unawain niyo mabuti. I have sworn, declares the Lord, that since you have done this thing and have not withheld from me your son, your only son of promise, indeed, I will greatly, like magsabing greatly, bless you. Ang iba, may blessing ka. Mumulang yan, kapatid. Gusto mo great blessing, let God test your commitment. Challenge ko sa inyo, huwag ka makontento sa mumu lamang. Kasi yung mumu na yan, kahit unbeliever ka, kayang maranasan yan. To challenge you, step higher, kapatid. Alam nyo, yung natatanggap mo, natatanggap yan ng mga taong hindi nagsisimba. No. Hindi nyo yan. Isang proud na tayo. Kaya ako binabless, nagsisimba ako. Mali.
Kahit unbeliever, kapatid, kahit hindi kumikilala kay Lord, natatanggap yan. Baka mas malaki pa sa natatanggap mo eh. Nagigets niyo ako? Kasi ang great blessing na basa natin ay reserve yan sa mga committed. Sa mga upgraded ang commitment. And I thank God, dumaan ang pamilya namin, dumaan ang church na to sa grabeng testing na para bang ayawan na, uwian na. Palakpakan natin ating Panginoon. Verse 17 na ba ako? Indeed, I will greatly bless you and will greatly multiply your descendants. Gets yung ba ibig sabihin yan? Ang great blessing ni Lord, hanggang sa kapu-apuhan mo mararamdaman yan. Hindi pagkatapos mo namatay, wala na. No. Pangako ni Lord, pagka ikaw committed, mararamdaman yan mga kasunod mo pa. Can we say amen? Alam nyo, sila Ezra, sila Hosea, siguro nakasakay ng barko yung aeroplano, matatanda na sila. Pero ito yung mga apo namin, kapatid, nakakasakay ng aeroplano, maliliit pa sila. Nakakapunta ng maraming lugar, maliliit pa sila. Pero kami noon, bago kami mapag-Jollibee, grabe. Bago kami mapagdamit, naghihintay kami may ipamigay mga kapatid ko. Kasi mga kapatid ko, magaganda buhay nila. Naghihintay kami ng pamana. Kaya ngayon, ang lilit pa lang, kapatid, ang gaganda ng mga na-experience mga apo ko. Yan ang sinasabi rito. And your descendants, no? I will greatly multiply your descendants. Just meditate upon it. Kaya maganda yung nasasanay ka mag-take away. Madali ka ngayon mag-absorb ng Word of God at kapag mga insights mo. Ang blessing ni Lord, hindi yan natutuldukan sa iyo lamang. Aabot yan sa mga apu-apuhan mo. Sabi natin kayo, Lord, gusto ko na talaga. Kung walang nagsabi nun, bahala kayo. And I will greatly multiply your descendants like the stars of the heaven, like the sand of the seashore, and your seed shall possess the gate of their enemies as conqueror. Ang blessing, Lord, pati victory sa maraming troubles, bibigay sa iyo. Alam niyo bang commitment sa mga pinili ni Lord who wants to go deeper and with great purpose, itetest talaga. Kaya mga pampastor dito, pag-satellite dito, yung mga pang-manager dito, pang-supervisor, mga yung magiging CEO, expect mas matindi ang testing sa'yo. Yung mga magiging cum laude dito, magna cum laude, expect magiging matinding testing sa'yo. Pero I hope maging balance tayo. Baka mga tumalino ka nga, pero mahina ka naman pagsubok kasi hindi ka sanay sa presence ni Lord. Sana maiisip ng lahat yan at yung mga nakikinig, sana mag-isip-isip kayo. Isa pa, hindi ibibigay sa iyo ni Lord yung ninais mo kung hindi ka committed. Nagpe-pray tayo, Lord, dumami na yung aalagaan ko. Tandaan mo, mga tao yan pagkakatiwala sa iyo ng Lord. Baka pagka dumating mga problema, iiwanan mo rin siya, tatalikuran mo rin siya. At marami kang excuses to justify ba't hindi mo sila pinapollow up. Tandaan mo, God will entrust to you mga tao na gusto niyang baguhin ang buhay. Kaya God will test you muna sa isa muna. Titignan ko kung kaya mo alagaan yan. Then dalawa. Then tatlo. Please don't forget kung totoong ka-lovers of God, lovers of men, Jesus died for them too. At itetest ni Lord yung commitment mo sa mga taong ang hirap ilapit kay Lord. Nailapit mo na wala pa. Itetest ka niyan. Kung talagang love mo si Lord, love mo sila. And there are times merong pinangyayari si Lord sa church, sa cell mo, sa satellite. Kasi itetest ni Lord. Parang sinabi ni Jesus kay Pedro, Pedro, mahal mo ba ako? Feed the sheep. Pedro, mahal mo ba ako? Feed the sheep. 3 beses.
Kayo kapatid, magaling tayo mag-justify eh. Hindi, talaga matigas ang ulo niya. Hindi, talaga, alam yan, padala ni Satanas yan. O talaga, wala ka lang talagang love sa kanila. Kasi ang kumilos lang sa'yo na inalagaan mo, yung pera mo, yung puso mo. Kaya ang connection nyo sa dalawa, is not heart. And dali mo silang sukuan. Dali mo silang talikuran. At justify mo, silang umalis eh. Pero you know, if you pass it, kung mapapasa nyo yan, God will reveal also to you na siya rin ay Jehovah Jireh mo. Expect it dahil darating yan. Walang exempted yan. Ang tanong ko sa inyo, will you choose God other than ibang bagay? Test will proceed God as our Jehovah Jireh and promotion. Mauuna yon bago maging Jehovah Jireh siya at promotion. Letter A, God will test His children. So He commanded Abraham, sacrifice mo anak mo. Ito yung pinaka-supreme, pinaka-mataas na test kay Abraham kung siya talaga ay nag-walk with God. Tignan natin kapatid kung paano nag-respond. Ganito, halimbawa, tawagin ng Diyos si James. James, maging pastor ka. Example lang naman, di natin alam. O Jomel, maging pastor ka. Susunod kaya ikaw agad? Kasi naalala ko, no, hindi sa pagbebelital sa asawa ko. Nung natanggap ko yung sulat, kasi sa akin yung calling Lord, natanggap ko lang sulat eh. Hindi ako kinausap personally ng tao. Naiiwanan na yung gawain. Sulat lang dumating. Dala ni Sister Nang yon. Kasama yata si Lyda noon. Dalawa sila nagpunta sa PEC noon. Buhay pa si Lyda noon. Hindi ko alam kung buhay pa si Sister Nang. Sabi ng asawa ko, lipat na tayo noon. Sabi ng asawa ko, no, pagkaano lang tayo pupunta ron, linggo. Problema kasi, ang obedience natin, dinidelay natin eh. O minsan ang obedience natin, way natin, hindi way ni Lord. Sabi ko, no, lipat tayo ron. Kapatid, susunod ka na rin naman kay Lord, huwag mo igigit yung plano mo. Yung plano ni Lord. At kung susunod ka rin naman kay Lord, huwag mo pagbubukasin. Tandaan mo, importante ang soul sa gustong iligtas ni Lord. Can you say amen? Yun ang naging problema sa atin eh. Kaya hindi umaangat ang leadership. Spare time mo lang binibigay. Yung utos ni Lord. Sige, gagawin ko yan sa spare time ko. Hindi, don't make God a spare time. Don't make yung kingdom matter para sa spare time mo. Dahil yun ang pinakamahalaga. Tama po ba? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, pagdating kay Abraham, nang inutusan siya ng Diyos, ibigay si Isaac, the next day, agad-agad, at magsabing agad-agad, humayo na sa Abraham. Lumakbay na siya papunta sa Mount Moriah. At alam niyo ba kung ilang araw? 3 araw na lakaran. So, hindi pinagbukas. Hindi niya pinaghintay sa Lord. Bakit pagdating sa promise, sasabihin mo, Lord, now na please, urgently. Pag ang Lord ang nag-uutos sa'yo, Lord, pwede bang next week na lang, next year? Lord, magpapayaman muna ako bago maging pastor. Kaya pala, hindi umaangat ang promotion ni Lord sa'yo. And pag-isipan nyo, ilang days ang lakbay? Ilang days ang lakbay? 3 days. So sa loob ng 3 days, pwede magbago ang isip na Abraham. Taking of commitment. Yes nyo ako? Pwede magbago. Sandali lang, parang hirap na ito. Ayoko na, ayawan na. Kaya yun ang problema, yung mga may manyana habits, patatagalin mo ang obedient, pwede mabago utak mo. Dapat obey ka agad. Kasi si Satanas, hahadlangan ka talaga. Kaya kung susunod ka rin naman, magbagong buhay, kapatid, sumunod kay Lord, now na, wag bukas. Work out your salvation in fear and trembling. Now is a day of
salvation. Hindi pinagbubukas ang utos ni Lord. Kasi yung waiting time na yan, yung pagbubukasin mo, pwedeng may mangyari sa utak mo at tinatalim Satan. But pagdating kay Abraham, sa loob ng 3 days, ilan hours ang 3 days? 24, 24, 48, 62. Ilan ba? Tama ba ako? Pwedeng magbagong isip, but never did Abraham turn his back at nakita. Ano ibig sabihin Jehovah Jireh? The Lord seen and the Lord provided. Nakita ng Lord na pwedeng magbago utak ni Abraham, but sa loob ng 3 days na yun, hindi nagbago si Abraham. Another thing na gusto ko maintindihan ninyo pagdating sa commitment, nung nandun na sila sa Moriah at akit na sa bundok, sabi niya sa servant, dito lang kayo. At si Isaac lang. Just try to imagine, pwede si Isaac nagbuhat din ng kahoy. Hindi alam na Isaac, yan din yung gagamitin sa kanya. Ano ang pinupunto ko rito? Worship is intimate. Ang iba kasi gusto lang magsimba pag may kasama. Kahit wala kang kasama, kung worshiper ka, pupunta ka ng church. Kasi it's about you and God. Kasi inyo kapatid, at ayaw na ng paligid mo, no. Bahala kayo dyan, ako, magpapatuloy ako. May relasyon ako kay Lord. Another thing about Abraham's commitment, hindi niya dinelay ang pagsaksak sa kanyang anak. Sa ating lahat, gusto mong promotion, gusto mong greater things, tanda mo, ang test ng commitment, nauuna muna yan. Bago darating ang greater things from God. Kaya sa ating lahat, utos ni Lord yan mag-grow. Ang testing natin, hindi yun madadali. Pahirap ng pahirap yan. Pa-difficult ng pa-difficult. Kaya kung hindi mo pinasa yung una, pahirapan ka na pumasa sa pangalawa. Kasi pahirap ng pahirap yan eh. Nakita nyo kay Abraham, una, pinalis siya. Pangalawa, medyo mabigat na, 25 years paghihintayin. Yung pangatlong, mas mahirap, papatayin niya ang kanyang anak. Abraham's commitment to obey right away brought a greater revelation of God. And what was the revelation? God introduced Himself na He is Jehovah Jireh. The Lord see and the Lord provided. Gusto ko maintindihan niyo na lahat, where God guides, He provides. Amen? Pagka ikaw handang sumunod, the Lord will provide. Tubok ko yan. Kabiyayan ni Lord. Yes, may gutom. At hindi isang beses lang, Brother Julio, maraming gutom. Yes, maraming betrayal. Nasabi ko yata kay Jomel to at kay Claire, kay Faith. Tinayo ang church. Ang pundasyon ay betrayals, pain, pagtatraidor, pag-iiwan. Kaya kapatid, bago ma-establish ang great things sa buhay mo, paglilihi yan, yung mga panaginip mo sa maraming pains, maraming hirap. Iisin mo lang yan kay, dahil ba siyang magandang babae, kamukha ng asawa mo. Pasalamat ka, kamukha ng asawa mo. At kamukha mo rin. Palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Now, ano ang characteristic of a committed believer? Kinakailangan magkaalaman. Sino mo talagang committed dito? Number 1, a committed believer is willing and not ashamed to share and defend their faith as well as disciples. 2 Timothy 2:2, we have often heard me teach. Now I want you to tell the same thing to followers who can be trusted to tell others. So, yan ang sign na committed ka. Number 2, a committed believer desires to fellowship and please God by knowing and studying the Word of God. So, diyan mo alam kung sino committed. 2 Timothy 2:15, Contemporary English Version, do your best to win God's approval as a worker who doesn't need to be ashamed and who teaches only the true message. Number 3, sign na committed ka. A committed believer is renewed in the spirit of their mind. Romans 12:1, dear friends, lahat magsabing dear friends, God is good. So I beg you to offer your bodies to Him as a living sacrifice, pure
and pleasing. That's the most sensible way to serve God. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Sign number 4 na committed ka. A committed believer allows the Holy Spirit to lead, teach, and empower them to walk in the Spirit. The fruit of the Spirit, and now the works of the flesh. Galatians 5:16. So I say, let the Holy Spirit guide your lives, then you won't be doing what your sinful nature craves. Verse 22, talong tayo sa 22. But the Holy Spirit produces the kind of the fruit in the Spirit, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Verse 23, gentleness and self-control. There is no law against these things. Verse 24, those who belong to Christ, Jesus have nailed the passions and desires of their sinful nature to His cross and crucified them there. Verse 25, since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Meaning, mabigat ang struggle sa atin dito sa buhay. Kailangan mo ang banal na Espiritu. Number 5, a committed believer loves God, loves people, and keeps God's command. Kakaalaman niyang kapatid, mga cell leader dito, satellite leader, itetest yung love mo. Mark 11:28 hanggang verse 31. One of the teachers of religious law was standing there listening to the debate. He realized that Jesus had answered well, and so he asked, of all the commandments, which is the most important? Ano daw pinaka-important sa mga utos ni Lord? Verse 29, sumagot si Jesus Christ, the most important commandment is this, listen, O Israel, the Lord our God is the one and only Lord. Verse 30, and you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, all your strength. And the second naman, ang second na pinaka-importanteng utos, love your neighbor as yourself. No other commandment is greater than this. Kaya magkakaalamang talagang love mo ang tao. At tandaan mo, madaling magmahal sa malambing na tao. Tama po ba? Pero hindi niya nagkakasubukan love. Magkakasubukan love pagka mahirap mahalin. At paulit-ulit kang sinasaktan. Yan, malalamang totoong love mo sila. Number 6, a committed believer supports the work of the ministry by advancing the kingdom of God through their time, style, and treasure and relationship. Unawain natin to, Matthew 6:33. But first and most important, seek. Anong ibig sabihin seek? Aim at strive after. So anong ibig sabihin? Commitment yan. Minsan masyado natin memorize ang Matthew 6:33 pero wala naman. Sabi rito, strive after, ibig sabihin committed ka. His kingdom and His righteousness, His way of doing, hindi yung way of doing mo. Kita nyo si Cain, kaya minarkahan siya. Kasi ang pag-offer niya ay way niya, hindi way ni Lord. The attitude and character of God, and all these things, at magsabing all, will be given to you also. Kaya kung way ni Lord ang paglilingkod mo sa Kanya, way ni Lord ang pagsunod mo sa Kanya, way ni Lord ang pag-handle mo ng cell mo, satellite mo, then all these things shall be added to you. Mahalaga yung way ni Lord, hindi yung way mo. Colossians 3:17, unawain uli natin ito. Whatever you do, no matter what it is, in word or in deed, do it in everything in the name of the Lord Jesus and in dependence, giving thanks to God, the Father, through Him. So, ibig sabihin, ang committed na tao ay ano? Kingdom builder yan. Kapag aralan natin, ano naman benepisyo pagka-upgraded ng commitment mo? Ano matatanggap mo? Pero A, commitment empowers you to keep you focused and moves you forward. B, without a strong commitment, at patapos na ako, sana nagte-take note kayo, nothing can be accomplished. Tama po ba? Kung walang strong commitment, nothing can be accomplished. Your personal determination is driving force that propels you forward toward your spiritual goal. So yun ang nagagawa pagka committed ka. Letter C, the inward journey has many steps to it. Grabe ang laban sa loob mo. Labanan mo, grabe, no? Doon sa loob mo. Wala sa labas. Actually, sa loob ang pinakamabigat na laban. So, your life changes. Asan ako? Once you make that commitment to know the truth about you, your life changes to support you to reach your goal in the best way possible. Kaya kung gusto mo pagbabago,
dapat mag-start sa loob mo, then be sure, committed ka sa katotohanan. Letter D, 3 na lang. Recommit as many times as you need. Give yourself affirming and encouraging statement to help yourself keep going. You are supported on this journey even when you think you are left alone. Ask for the wise and courageous part of you to come forth and help you. Yan ang committed. Pag huhulakayin mo sa loob mo yung bagay na gustong sunod kay Lord. And dalawa na lang, whenever you make commitment to change, ito yung struggle na pagdadaanan mo, your old habits surface in your awareness in order that they may be overcome. May lalabas uli, mga dati ugali. May lilitaw, pero lilitaw yan para i-overcome mo. This activity seeks out the unusable thoughts and patterns that do not support you. And lastly, pwede ba tayo tumayo lahat? Without a strong commitment, maliwanag ito, nothing can be accomplished. But kung committed ka, marami kayo matatapos. As your pastor, as your spiritual father, kung sakaling dumadating ka matinding testing ngayon ng iyong panampalatayang commitment, dalangin ko lamang na mag-stick ka kay Lord. Mag-stick ka sa mga vows mo. Mag-stick ka sa mga panata mo. Huwag yung magaling ka lang magsalita, wala ka namang gawa. Huwag yung may desire ka, kaya ang ganun lamang. Dalahin ko maging faithful ka and committed ka. Lahat tayo rito importante. Lahat tayo dito mayroong special role na gagampanan. Stay committed sa role na yun. Kasi you know what? Lahat din tayo makikinabang. Ang pinakamadaling gawin, kapatid, ay umayaw. At ang pinakamadaling gawin din, kapatid, ay marami kang excuses, alibay kung bakit ka bumibigay. Pero alam nyo, sino lang linuloko mo sarili mo? Kasi pinapakita mo lang, ikaw palang tao. Eh, wala pang commitment. Puros ka lang salita. I hope this message have taught you a lesson. Greater things are reserved sa mga tao who are willing to walk with God. To rise up. Stay committed. No matter how difficult ang life. Remember, nothing is permanent. Nothing is permanent dito sa lupa. Struggles mo yan. Dahil kung pumasa ka, bukas, ano yan? But expect mo, then ulit darating. At mas difficult. Kaya kung ikaw yung tao sanay parati aayaw, hindi ka na mag-grow sa faith mo. Kung ikaw yung tao parati nagpapalusot, parating nadahilan, wala na. Hanggang ganyan ka na lamang. Gusto mo, hanggang ganyan ka na lamang. Kaya mangyari sa'yo, pangmumo ka lang. Wisik-wisik lang ang darating sa'yo. Payag ka ba? Lalo kung head of the family ka. Lalo kung satellite leader ka. Lalo kung cell leader ka. Gusto mo yung group mo, family mo, mumo lang ang dumarating. Kasi ikaw yung tao na sanay ka, umayaw pagka mabigat ang labanan. Tanda mo, ang greater things of God are reserved for those who are willing to be committed. At ang commitment nila ay handang ma-upload. I pray na mag-reach out ka ngayon kay Lord. And ask God, Lord, ang dami ng beses na kita pinail. Muso lang ako na Kristiyano, pero ang puso ko malayo sa'yo. Magaling lang ako salita, pero wala naman. I hope this message will change all those thoughts. At meron aangat ngayon sa
kapanampalataya. May God speak to you sa pamamagitan ng awit ng mga worshipers natin. And I pray na sana mag-connect kayo kay Lord ngayon and be filled with the Holy Spirit. I hope magkaroon mas deeper desire to please God with a committed life.